Financial Independence Retiring Early or FIRE. Okay? So itong FIRE natin, marami kasi talaga sa ating mga Pilipino, no, ang gusto ay mag-retire na. Kapag tinatanong natin kung gusto ba nila na mag-retire na ay na ano no na ibaba na yung retirement age natin kasi gusto na nga nila na mag-retire na. Kasi tingin ko talaga pagod na yung mga tao sa mataas na bilihin, sa maliit na kita, ayan. So, nag-research kami at dati may nakita tayo, no, ang tinatawag nga ay itong FIRE o yung Financial Independence Retiring Early. Okay? So, itong FIRE po ay ano ba yung ginagawa dito? Ang pinaka-key dito really is you live in extreme frugality and then retire early. That means you pay now so you can play later. So, magsisave ka, and then ilalagay mo yung na-save mo into a highly secure investment para yun na lang tutubuin nun yung gagastusin mo. No? So, yun. And then, ang ating tinitignan natin dito talaga ay sa savings practice. Ano? Yung kung gaano ka-agresibo no sa pagsisave or gaano kagaling na mag-save ang isang tao. And you will look for additional source of income. Kasi yun talaga yung maganda. Habang ikaw ay nag-iipon, hindi iisang klase yung pinanggagalingan ng income mo, kundi multiple yung sources ng income mo to be able to make this happen. And it assumes that your income equals expenses when you retire. Okay? So yun yung gino-goal natin. And of course, kailangan may preference tayo for what we call the sexy investments. Ano ba yung sexy investments? Lagi ko pong sinasabi yan. Ano? It stands for security and cashability, X-factor, and yields or returns. Which means, uunahin po talaga natin na titignan yung ating sex muna. No? Dapat yung paglalagyan natin ng pera ay secure and cashable and may X-factor. That means socially and environmentally sound, no? Yung pinaglalagyan natin. Okay? So, paano natin gagawin yung FIRE? How do we achieve it? Okay? So, yung FIRE is, the first one, we live in extreme frugality for the first 10 to 15 years of your life. Okay? So, actually kami ni Edwin ay, in a sense, na-apply namin ito because when we were together, I think we were 23 years old. Tapos 31 years old, yun namin na-attain yung FIRE status. So that's about 8 or 9 years. Ano? So close to this. So ano ba yung ginawa namin? What you need to do is to save 50 to 75% of your income to retire in 10 to 15 years. So medyo medyo challenging siya kasi kalahati hanggang 75% ng income mo yung isa-save mo. Okay? So that means talagang dapat humanap ka ng iba pang pagkakakitaan mo para meron kang panustos doon sa basic needs mo. And then yung equivalent nung income mo at na magiging expense mo siya in the future ay isa-save mo siya. Okay? And then what you will do is draw maximum of 5% of your retirement fund upon retirement. Pero kayo po kami ni Edwin ay nag-update kami ng aming paglalagay doon sa aming retirement fund na yan dahil nga ang taas ng inflation last year. So, nagdagdag kami doon. Kasi pa naman, may mga sources of income kami. So, meron na kaming retirement fund na allocation, dinagdagan namin yon para magtuloy-tuloy pa rin yung FIRE. Okay? So, you might be wondering, ano naman yung savings effort natin kapag tayo ay gagawin natin itong FIRE. Kasi ang talagang tinitignan ng FIRE ay savings. Yun yung kanyang susi talaga. Okay? So, yung ating savings effort for FIRE ay ang mga sumusunod. So, 10%, kung ang savings rate mo ay 10% of your income, it will take you 9 years to save the equivalent of 1 year of your living expenses. Okay? So, yun yung titignan mo, parang kung 10% lang yung isa-save mo every year sa iyong income, it will take you 9 years para makasave ka ng equivalent ng 1 year of your expenses.
Ngayon, kung lalakihan natin siya ng kaunti, no, kung magiging 25% yan, mag-shrink to 3 years. So 3 years na lang yung kailangan mong mag-save ng 25% of your income to finance 1 year of your expenses. Okay? And then, kapag naman itinaas pa natin yan ulit, kasi sabi nga, di ba, 50 to 75% daw dapat. Pag 50% daw yung isi-save mo from your income, no? It will only take you 1 year to save 1 year's worth of expenses. And kapag 75% yung gagamitin natin, one-third year lang yung gagamitin natin, which is equivalent to, I think this is 4 months, tama ba? Oh, 4 months, no? Equivalent to 4 months. In 4 months daw, masasave mo na yung equivalent ng expenses mo to ng 1 year. So, paano natin yan ngayon i-convert, no, into something na pwede nang maging retirable siya? Okay? So, if you do itong 10 years na ito, 10% na ito, kasi ang goal natin dito ay dapat 10 years, no? Kasi kapag maka 10 years na tayo dito and we just draw 5% from it, no? Kapag nilagay natin siya sa isang safe na investment and we draw from it only 5% per annum, it will last already our lifespan. Okay? So kung 10% lang daw yung isa-save mo, 9 years to 1 year, ang goal natin ay 1 year. So i-multiply natin ito by 10, which will give us 90 years. So kung ang aasahan po natin ay 10% lang, no, of our income yung isa-save natin, it will take us 90 years to finance the equivalent of 10 years of our expenses, which is the amount of retirement fund that we need so that we can apply the 5% rule na every year 5% lang yung kukunin mo at yun yung panustos mo sa iyong mga daily living expenses and whatever expenses that you choose actually, when you retire. Kapag 25% naman ang ating sinave daw, it will be equivalent to 30 years of savings to get the 10 years, which is actually, what is happening with the government program, yung GSIS. Yung GSIS kasi, 11% ng kanilang contribution nanggagaling sa sweldo nila, no? Tapos yung 12% ay nanggagaling naman as counterpart ng gobyerno. So yun yung savings effort nila. So usually, kasi ang mga pag nasa gobyerno, mga 40 years sila eh. So pag 40 years mo yun, magte-10 years, they will really have a very good retirement money, no? At retirement package. Kaya pag i-compare mo yung SSS and GSIS, ay napakaganda ng makukuha ng mga nag-GSIS kasi sa SSS. Kasi malaki yung contribution. Sa SSS po kasi ay ngayon ay 14%. Next year ay 15%. So I think pag next year, pag 15%, 10% manggagaling sa employer, 5% manggagaling sa employee. So medyo nandito siya sa 10%. Ang tagal, di ba? Kaya aabutan ka na ng aabutan ka na ng retirement age mo, hindi mo makukuha yung 10 years equivalent na tina-target as our retirement fund. And if that happens, ibig sabihin, mas maliit yung makukuha natin na retirement. Kaya ang susi po talaga dyan, kung ililink ko pala dapat ito sa sa SSS pension booster natin. Magdadagdag ka. Kung gusto mo na maayos yung retirement mo, ay magdagdag ka doon sa WIS Plus, which is part of the pension booster ng SSS. Okay? So, if we take a look at this also, pag i-follow na natin, pag 50 years daw, 50% yung savings rate mo, it will take you 10 years to save the equivalent of your 10 years expenses as your retirement fund. 10 years? Ang tagal naman. Nako, hindi. Kasi actually, kanina nga lang kami mga kakaib. Alam niyo po, nagpa-vaccine ako ngayon, kaya medyo na-late tayo. Ay, flex ko lang. Yan. Dalawa. This is HPV vaccine. 10 years ago ay nagpa-HPV vaccine na kami ni Edwin. Pero apparently meron daw bagong strains ngayon or something. So 2 lang daw yung strains nung dati namin. Ngayon ay 9 na. So nagpa-update kami. And then I don't have just 1. I have 2. Ito naman po ay sa Hepa B. So 10 years ago din namin yan ni Edwin. So I think this is also just a booster. Makwento ko lang na ako po ay talagang go na go for what we call
vaccine. Ayan, kasi kailangan talaga natin maging malusog, no? Ayan, kasi yun nga, pag sinabi natin, no, 50% ang sinave mo, 10 years kang magsisave niyan, you will have the 10 years equivalent of the retirement fund, no, yung expenses mo. Then makakapag-retire ka na. So bakit ko nasabi yun kanina? Kasi nga, yung nag-uusap kami pala ng mga kaibigan kong doktor kanina. Sabi ko, ano ba yan? June na. Matatapos na yung June. Kalahati na ng taon. Kailan lang nung January? Kaya ito pong 10 years na pagsisave na yan, mabilis po yan. Okay? Mabilis po yan. 75%, if you're able to save 75% of your income, and if you do that for 3 to 4 years, pwede ka ng FIRE, no? Pwede ka ng financially independent retiring early in 3 to 4 years, okay? Kami ni Edwin privileged na although na nagawa na namin itong FIRE na ito, nandun pa kami sa position na yung sweldo po ni Edwin talaga hindi yan nagagalaw, di ba? So dagdag lang siya ng dagdag doon sa retirement money namin. Ayan. Okay. So ang pinaka-key din talaga for FIRE is simple lifestyle. Yun talaga. Kasi kami ni Edwin, hindi po talaga kami mag-garb. Ito ang suot ko, no? Mukha bang mamahalin yan? Ano lang po ito, Uniqlo, no? To many, this is already aspirational. Pero, naku, pag kinausap niyo po yung mga kaibigan kong mayayaman, ay naku, nagtaasan na yung kanilang mga kilo. Ano, nagsusuot si Vince ng Uniqlo? Oh my God, how could he? Ganyan na sila. Di ba? Ayun po. Anyway, so kami po ni Edwin, what we decided on was to have lang, no, nung 31 years old kami, that was equivalent to about 50,000 pesos na monthly income. No? 50,000 sa kanya, 50,000 sa akin. Okay? At pag in-adjust namin yan, no, for last year, for inflation. So this one is hindi na to updated. For last year, umabot na po ng 135,000 each. 135 sa kanya, 135 sa akin. Ayan, no? And of course, yun pa rin siya. Actually, 22 years na malapit na kami mag-23. Sa July 10 po ay 22 years na kami ni Edwin together, no? So, and that is always an everyday renewal of choosing, no, to be committed. Like, tara, may sound effects. Ayan. Okay? So, kung gusto niyo po na makita itong mga iba pang informasyon tungkol sa paano ba ginagawa itong FIRE, pumunta lang po kayo sa bit.ly/SirVinceFIRE and then or scan niyo po itong QR code na ito.